Paano kung sabihin ko sa'yo na sa lahat ng kwentong barbero, ito ang totoo? Kaya pa ba natin to? Bilang ama, ang pinakagasolina upang magpatuloy sa araw-araw na hamon ng buhay ay ang ating pamilya. Hindi ako pwedeng sumuko. Mahal, pasensya ka na muna dito ha. Araw-araw papasok ng pawis, pagod, dahil sa pakikipagsiksikan sa biyahe. Normal na araw ng mga empleyadong hirap sa buhay. At pagdating sa opisina, laging ganito ang eksena. Mike, tara lunch. Kayo na lang, busog pa ako. At pag uwi galing trabaho, sila ang nagiging pahinga ko. Bahala ka na, Lord. Sir, kailangan po muna bayaran to. Hello tita, baka pwede po. Sa mga oras na to, Hello kuya, uwang sana ako. dito ko napagtanto Hello mama. na kapag wala kang pera, parang hindi ka tao. Kaya wala nang ibang tumakbo sa isip ko, kundi ang kumapit sa patalim. Buwan-buwan sa sahod, pambabayad ng utang, sa sahod, pambabayad na naman ng utang, paulit-ulit, nakakapagod, nakakasawa. Boss, pasensya na talaga. Kinulang lang talaga ang sahod ko. Pangako, babayaran kita. Siguraduhin mo lang ha. Kapag hindi mo ako nabayaran, papademanda kita. Hindi ako pwedeng sumuko. Kaya ko to. At dahil hindi nga sapat ang sweldo, gumawa ako ng paraan. Nag-isip ako ng pwedeng pagkakitaan. Nagbenta ako ng pagkain, sunglasses, damit, at kung ano-ano pa na pwedeng ibenta para lang kumita.
Hanggang naisipan kong mag-online selling. At dito nagbago ang takbo ng buhay namin. Tahimik ang langit, paparating ang unos. Akala nila ako'y tuluyan ng mauubos. Bawat sugat na dala'y ginawa kong lakas. Sa bawat pagbangon, mas matatag ang bukas. Maraming gabing Boss, nag-resign na po ako. bitaw. Maraming tinig ang nagsabing sumuko raw. Ngunit sa puso ko Isang araw, habang nagpapagupit ako, narinig ko ang mga barbero. Bahala ilan ka na. Naka-20 na ako. Ako 15. Happy birthday, mahal. Napaganda ng regalo nito, Lord. Akala ko okay na ang lahat. Pero mapaglaro talaga ang buhay. May mga hindi inaasahang pangyayari na sa isang iglap, magbabago ang buhay natin. Rangers lockdown enforcers have been softer than lockdown harder. Radio public transportation, only essential workers will be allowed to travel until further notice. Non-essential businesses are ordered to close. Appeal the public to stay calm, stay home, and stay safe. Sinarado ko ang karinderya, humina ang kita sa online selling, at nawala ng customer sa barbershop. Boss, paano yung pamilya ko? Sa totoo lang, hindi ko alam ang gagawin ko. Bahala ka na, Lord. Tapos, nakita ko ang mga produkto namin. Sinubukan ko tong ibenta online. Di ko inaasahan, may bumili. At sa wakas, natapos din ang pandemic. Bumalik na sa dati ang lahat. Nakalabas na rin ang mga tao. Nakapagbukas na kami ulit. At bumalik na ang mga customers namin. Salamat sa Diyos. At dahil dito, naisipan na namin mag-branch out. Tapos isang araw, may nagtanong sa akin, Boss, open na ba kayo for franchise? Welcome, boss. Magandang hapon po, magandang gabi. Boss RDR, maraming salamat po sa imbitasyon. Ayan. Ano ngayon ang oportunidad sa mga nanonood ngayon sa Publinks Barbershop? Ilalunch na namin yung franchising ni Publinks. Ang kinaganda po talaga sa kanya is working na yung system niya dahil it took us almost 4 years bago namin siya i-release sa market para ma-perfect namin yung winning formula para masigurado namin na pag tinayo mo siya, magiging successful siya. Kikita talaga yung magpa-franchise kasi nga magagaranti namin At na dito ko na without our system, naisipan, talagang magiging successful. magpa-franchise na ng Publinks. Na-realize ko, minsan, kung ano pa yung mga bagay na hindi natin inaasahan, yun pa yung makakapagpabago ng buhay natin. Nandito tayo ngayon sa Mapayapa Village, Quezon City,
para sa grand opening ng pinakabago nating branch ng Pablings Barbershop. Guys, nandito tayo ngayon sa Makati para sa grand opening ng pinakabago nating branch ng Pablings Barbershop. Nandito tayo ngayon sa Anonas, Quezon City para sa grand opening ng pinakabago nating branch ng Pablings Barbershop. Nandito tayo ngayon sa Lancaster, New City, Imus, Cavite para sa grand opening ng pinakabago nating branch ng Pablings Barbershop. Sa buhay na tinahak ko, 3 silya ang naupuan ko. Akala ko, simpleng upuan lang ito. Pero dito ko natutunan na manalig sa Diyos kahit gaano kahirap ang buhay. Ang upuan pala na ito ang magbabago ng buhay namin. Dito sa upuan na ito, natutunan ko na may plano pala ang Diyos para sa akin. Ngayon ang Pablings Barbershop ay hindi na lang isang negosyo, kundi pag-asa ng daang-daang barbero at franchisees. At dito ko napagtanto, minsan pala inaalis ng Diyos ang mga bagay na akala natin para sa atin, para makita natin ang mas magagandang plano niya para sa atin. Ang laban na dati ay para lamang sa pamilya ko. Ngayon, laban na rin para sa daang-daang pamilyang naniniwala sa Pablings. At sa bawat upuang mauupuan ninyo, may kwento ng pananampalataya, pag-asa, at pagpupursige. And that's the story behind the chair. Laban lang. Tanong bakit